Yung araw nga mga mare, aalis muna nga daw sila Kuya Toles at Kuya Richard. May naman nga mga mare, pumunta na muna nga kay tita para planuhin nga ang kanyang bahay. Kaya naman tara, samahan nyo kami sa panibagong araw at napaka-abalangang araw. Alas 9 pa nga lang ng mga oras na to, magpapahatid na nga daw sila kasi uwi muna nga sila sa Cavite. Mukhang namimiss na nga ni Kuya Tolit ang kanyang asawa, kaya naman nagpaalam muna nga sila. Babalik na nga lang daw sila sa Huwebes. Pero eto nga si Kuya Richard, sumama nga mga mare. Para kapag balik nila, dire-diretso na nga mga mare yung gagawin nga nila katita para matapos na nga rin. At eto, ihahatid na nga muna sila mga mare nila Naki para sa ganun hindi na nga rin sila mamasahe. Si Kuya Richard nagbablog pa ata dito mga mare, ewan ko nung ginagawa niya, TikTok ba o ano? Bago nga ang lahat, kumain muna nga sila kasi mahirap din talaga magbiyahe kapag nga walang laman ng tiyan mo. Siguro sa tansya ko mga mare, 3 oras lang ata kapag commute papuntang Cavite. Kaya maya lang andun na nga rin sila mga mare. Tinan nyo naman si tatay, palagi na nakaputi. Dito nga lang to mga mare, malapit sa atin sila nagluko, kaya ayun pagkatapos umalis na nga rin sila. Kaya pala nung mga oras nga na to, inaantay nga namin si Naki bakit wala pa. At andito na nga sila mga mare sa may lungos, nag-aantay na nga ng bus papunta nga ng Cubao. Mga mare, hindi naman sila ganun katagal nag-antay, kaya naman eto nakasakay na nga rin, Victoryliner nga yung sinakyan nila. Di nga namin alam kung anong oras nga sila babalik sa Huwebes. Sabi ko nga sa inyo si Kuya Richard parang kabutihan, bigla-bigla na lang sumusulpot. Kaya natuto na nga rin kami mga mare na antayin na nga lang kaysa nga naman magtanong. Sa wakas nga nakarating na nga rin dito sila tatay, kaya na magsisimula naman nga tayong umalis. Habang wala nga sila mga mare, nag-voice over na muna nga ako dito. Pero nakahanda na nga rin mga mare yung mga dadalhin nga natin doon. Magdadala nga tayo doon ng okay kila tita. Bisan mga mare, kung napapansin nyo, medyo maingay nga kasi andito nga si Chuchu palagi ko ang katabi pag nagbo-voice over ako. Parang akala mo naman mga mare nakiki-voice over din. Mga oras nga na to, nauna pa nga si Chuchu sa kolong-kolong, kaya lang hindi nga siya pwedeng sumama. Dahil mahirap nga doon yung daanan, hindi naman siya basta-basta na nga mabubuhat dahil napakabigat. Si Onsay kape yata tong iniinom niya, may dala-dala pa siyang baso. Eto nga mga mare, tinatakot nila si Chuchu na papaluin kasi nga ayaw talaga mga mare magpaawat. At sa wakas nga nakarating na nga tayo, kaya nga lang dito mga mare na flat pa nga itong gulong natin, kaya nagpabomba muna nga. Naglagay na nga rin mga mareng langis sa kadena kasi tumutunog. Eto nga mga mareng diaper nga na hawak ko, susubukan nga natin to kung maganda talaga. Galing pala to mga mare sa Korean Q-Shape Diaper by HTY. Kaya mga mare dinala ko para masubukan nga rin ng anak ni Onsay. Para tingnan nga natin mga mare kung absorbent nga ba talaga siya. Eto nga si tita mga mare, katatapos nga lang daw niyang kumain. Si Onsay nga pagdating, hinawakan na nga yung baby niya at pinadedi na nga. At syempre, magmemerenda muna nga sila, kaya eto bumili nga si JM. Di na nga lang talaga, malapit nga dito yung tindahan, kaya naman kahit papaano anytime pwede ka nga bumili basta may pera. Kami rin talaga nakakapansin sa daanan na to mga mare, wala tayong magagawa kung ganito yung daanan. Medyo hirap din kasi talaga dito kapag nagka-high tide nga. Eto nga mga mareng inaapakan na to kapag may high tide talaga namang puno nga ng tubig. Nagpabili na nga rin si Pangat ng biskuit, medyo gutom na nga rin ako ng mga oras na to. Kaya sabi ko, itry na nga namin tong diaper. Tinamon naman yung anak ni Onsay, napakalaki na. Nakakatuwa nga mga mare, kapag 6 na buwan siya, manganganak na nga ako. Pagbabae nga mga mare, parang kami nga lang ni Onsay. Kasi sa mga hindi nakakaalam, 1 taon lang po ang tanda ko kay Onsay. Kaya pagbabae yung anak ko mga mare, talaga magiging mag-best friend yan. Si Onsay nga sinuot na nga yung diaper at tuwang-tuwa nga kami dito. Siyempre, itatry nga natin mga mare kung maganda to. Hindi ko naman maitatry ngayon dahil wala pa naman tayong baby, kaya ito na lang baby ni Onsay. Ito pala mga mare yung itsura niya. Sino kaya gumagamit dito ng Korean Q-Shape Diaper by HTY? Itaas nga ang kamay. Tignan nyo naman mga mare, na gustuhan ka dito ang kapal, kaya sabi ko pag nanganak ako, ito na nga lang bibilin ko. Siyempre, tingin-tingin muna tayo at titingnan nga natin kung totoo to. At ito nga mga mare yung packaging niya. Marami nga rin itong mga mareng sizes. Di ko na nga nadala dahil hindi naman kasya kay Onsay. At ito nga nilagyan ko nga ng maraming tubig. Sabi nga ni Pangat niya, kaya natawa ko, napakadami namang nilagay mo. Medyo kabado nga rin ako mga mare kung ma-absorb niya nga agad, at nagulat nga kami, wala talaga. Ganda nga siya mga mare, talagang wala talaga, hindi mo talaga mararamdamang basa. Ayun, pinunas ko pa nga sa pisngi ko. Nakakatuwa nga mga mare, tingnan nyo ang ganda-ganda niya oh. Kayo ba mga mare, anong ginagamit yung diaper sa baby nyo? At eto nga mga mare, kung hindi nyo pa natatry, pwede to sa inyo. Kitang-kita nyo naman mga mare, nilagyan ko talaga siya ng tubig pero wala talagang basa, kahit tuwan-tuwa rin si Pangat habang nagbibideo kami.
Mami. Kaya naman mga mare, naisipan ko pigaan nga siya mga mare kung meron talaga. Wala din talaga mga mare. Kayo ba mga mare, ano pamantayan nyo na maganda ang isang diaper? Kung mga mare maganda to, tingnan nyo naman, kitang-kita nyo ng piniga ko, wala talaga. Nasubok na nga agad namin sa anak nga ni Onsay. Tingnan nyo naman Apakit talaga ng anak nga ni Onsay. Parang kailan nga lang, ng 1 buwan nga siya. Ngayon magtatatlong buwan na nga mga mare yung anak ni Onsay. Ang bilis din talaga lumaki ng mga bata. Kaya sabi ng iba, dapat daw kapag newborn ay talaga namang sulitin mo. Kasi totoo pa lang kasi na minsan lang silang maging baby. Si Pangit nga tinitingnan na nga mga mare magiging paligid nga ni tita. O yung magiging pader kasi nga nang nagsukat sila, wala nga sila dito. Kaya si Pangit nakikichismis na nga mga mare. Si Pangit ka, tingnan nyo, nakapamewang pa siya. Hindi yan mga mare nagyayapang. Ganyan lang din siya. Tapos pinapaliwanag nga lang din ni Kuya Ato. Ewan ko kung ano pinapaliwanag niya. At eto nga mga mare, nagdi-design nga kami dito. Hindi nga po nakakaalam, architect nga po siya sa panaginip, charot. Hindi mga mare, ito kasi magiging layout at susundan nga. Una kasi hindi nga ito yung plano, pero ito nga mga mare naging plano, kaya naman tumitingin na nga lang kami. Bale, isang kwarto, may lababo, may CR. Kasi nga si tita, bago nga siya mga mare maka-CR, pupunta muna nga siya sa kapitbahay kila Lerman na anak niya. Kaya naisipan namin na itiba nila yung CR para sa ganun kapag magsi-CR siya, hindi na siya mahirapan. Lalo na nga mga mare kapag high tide, hindi niya na kailangan lumabas. Delikado nga rin kasi mga mare sa parte ni tita nga kasi nga madulas, baka mapano pa nga siya. Alam niyo naman may karamdaman nga siya. At eto nga mga mare, parang may remember, sinawakan pa nga ni tita. Ito talagang maganda kay tita mga mare kapag andito kami ay talaga namang sarap ng ulam. Meron pa nga pamanok at imbutido, diba? Sarap din talaga mga mare ang kain namin kapag andito nga kami kasi marami. Sino ba namang buntis na to mga mare? Tignan nyo, ang laki-laki na ng katawan ko. Paano palaga ang pinagtatawan nyo ni Pangit, ang laki na nga daw ng likod ko. Mobra na nga daw taba ko. Guhulaan nga rin kami kung babae o lalaki kasi sabi nila wala daw nagbago sa mukha ko. Parang ganun pa rin. Parang hindi daw ako buntis. Tas tumaba nga ako mga mare. Ang lalaki na ng braso ko, ngayon ko lang napapansin. Pag kasi mga mare, kapag sa salamin, hindi ko napapansin na lumaki na nga ako. Nung mga oras nga na to, kagigising ko lang, sabi ko bakit naman ganun ginising nila ako, nabigla tuloy ako. Nakaidlip kasi ako mga mare pagkatapos nga namin kumain. Kaya lang, eto si tatay nagyaya na nga, kaya no choice kami kundi umuwi na nga. Pero babalik na nga lang sila dahil bukas sisimulan na nga nila mga mare yung paghahakot nga ng gamit. Para nga matapos na to mga mare. Kasi magiging tag-ulan na talaga ng gusto, kaya kailangan to. At si tatay nga nang hiram pa nga ng payong, nakakahiya. Pero kay Kuya Ibrahim lang naman mga mare, kaya naman ibabalik na nga lang namin. At eto nga mga mare, nahirapan pa nga kami dahil nga si baby ngayon lang binuksan. Kinahaponan nga mga mare, eto naman daw nga sila naki kasi nga hindi nga to napandaw ng umaga dahil umalis na nga sila Kuya Richard. Si tatay naman mga mare, ayun, magkaibigan nga sila nung inunom nila, kaya ay nakatulog agad. Marami rin pala mga maring huli kahit papaano, kaya naman ay meron na naman tayong uulamin. Nakakatuwa nga, sabi nyo sa palisdaan daw ba to, hindi to palisdaan mga mare, ang daming huli Kung araw-araw ba naman ganito mga mare ang dami nating huli, ewan ko na lang kung hindi nga tayo makatipid. Ito nga nakakatuwa dito mga mare, tingnan nyo naman ang dami. Sayang nga lang mga mare, kung malapit lang kayo dito, binamigay na namin yung iba sa inyo. Pero sa totoo lang mga mare, yung iba talaga pinamimigay na nga namin. Dahil hindi naman natin to mga mare kayang ubusin, kaya pinamimigay na nga lang natin. Dahil araw-araw naman to nakaumang, kaya naman yung sobra ipinamimigay na lang para hindi masayang. O kaya naman minsan dinadala nga sa hugunot. Tingnan yung mga mare, kalahati nga Kukwento ko lang sa inyo mga mare, first time ko lang makakita ng flower horn na malalaki. Kasi si tatay dati mga mare, maliliit lang talaga yung nahuli niya, tas iilan nga lang doon sa kabila. Tapos dito nga mga mare ay talaga namang malalaki nga. Kasi sa kabila mga mare, pinangingisdaan nga ni tatay ay talaga namang puro arroyo. Dito naman puro flower horn. May arroyo man mga mare, ito nakita ko isa nga lang. Sinako na nga lang din ni Jay mga mare para hindi nga makawala. Hirap na, malayo-layo pa yun, baka mamulot pa nga sila ng isda sa daanan. At eto na nga mga mare, yung lahat nga ng nahuli nila, diba ang dami. Masarap nga sana to kung inihaw tapos meron kang gulay na pagsasahugan. Nako, paborito ni Pangit yung ganun, nagre-request siya sa akin dati ng ganung luto. May nahuli pa nga silang ganito mga maring ulang Magbibigay pa nga rin tayo ng munting regalo basta nakapalo at sinishare ang ating vlog. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.